So yun, mapagpalang hapon sa inyo mga kaibon, mga kapatid. So dito tayo sa loop ni Idol. Yo, what's up mga kapakpak? Magandang hapon sa inyo. Ayan, gamit nga natin mga kapakpak yung account ni Jason Mangga. Huwag nyo kalimutan suportahan mga kapakpak. I-follow nyo siya at i-subscribe nyo sa kanyang YouTube channel. Yun, bali interview niya nga tayo kung ano yung mga hawak nating ibon dito na gumugulong port overall natin. Ayan. Ito yung nanay nung port overall natin na balabak finisher din. Ito yung itsura. Oh my God! Banten Brook. Bali, ginitbird sa akin to ni Press Erwin Atcha. Yan, nagpo-produce siya ng, ng finisher. Nagwi-winner din kasi nakapag-port overall yung anak eh. Dapat ang gawin mo para hindi ka mo overplayan ng ibon. Bibigyan mo ng kasama na rumurundal sa'yo. Ngayon, pag oras na gusto mo matraining muna sila bago sila lumipad. Kasi ginagawa ko nun, rumaronda na ako yung mga bago kong YB. Pag oras na nagpalipad ako, pinalalabas ko yan dyan. Ngayon, pag pinalabas ko yun sila, syempre nakikita nila umiikot-ikot yung mga old nating mga ibon. Saan dumadaan, saan lumilipad, magkakasama. Gandang, hanggang sa bandang huli, may kita mo, magkakasama na yan sila. Lilipad yan. Hindi mag-overplay yan. Sasama lang yan kasi nakikita nila yung mga kasama nila na ganun. Yung mga oldies eh. Pero pag mga puro YB lang, halimbawa, ang ibon puro YB lang sa loop, tapos yun talaga, mauuso talagang overplay nun. Kasi, may tendency na mawala talaga yung ibon. Kasi wala namang Guide. walang guide, walang kasama. Dapat talaga lagi talagang may guide. Para matutuloy sila, makita nila, yung old pala, lumilipad ng ganito. Sabayan ko na lang to, ganito. Ako simula nag-alaga ako dito, may mga YB ako, wala naman nag-overplay sa akin eh. Oo nga, nagugulat ako sa iba, bakit may nag-overplay sa kanila eh. Oo. Sa akin wala. Tapos may napapaamo ko, mga matatanda ng ibon, napapaamo ko pa eh. Hindi umaalis sa akin, ewan kung bakit, siguro. Akin ganun din yung galing kay Sir Jeff. Yung gift bird sa akin na Edwin Mule. Malaki, napaano niya na yun, napalipad niya na yun. Na-training na yun. Tapos yung ilang linggo lang sa akin, tinuruan ko wala din nag-alis. Basta, ang kalapati kasi, basta mapakain mo ng maayos. Oo. Masarap sa kanila, sa panlasa nila yung pagkain nila. Hindi ka iwanan yan. Sa karera, ako kasi ngayon, nag-iba ako ng pagkain ngayon kasi walang karera. Kasi ang binibigay ko, pag oras na may karera, flyer mix, tsaka speed, naghahalo ko yan. Kung 1 kilong flyer mix, 1 kilong speed rin. Pag sasamahin ko yan, yung pinapakain ko sa kanila, maintenance speed ko yan pag may karera. Pero pag walang karera, naghahalo ko ng Integra 3000 plus para lumubog ng katawan nila. Paparonda ako araw-araw para ganahan talaga kasi natutuyot ang ibon pag pinapaloplay mo araw-araw. Tuyot yan. Pero pag magbigay ka ng mga pampataba sa ibon, ay pagparonda ka ng magparonda, wala yan. Susolid lang na susolid yung katawan yan. Ganda rin. Saka isa pa dyan talaga, ang hirap kasi magkaibon ng nung walang bloodline. Pag walang bloodline ng ibon mo, sabihin natin ang bloodline ng ibon mo sabi-sabi line, yari ka. Asahan mo yan. Ang ganda nga ng ibon mo pagdating ng karera nawala. Di ba? Ako ng ibon niya. Yan. Pasok na lahat. Pero lang sa isa. Meron pa bang isa? Isa, mayroon pa doon sa Palawin nyo. Makulit talaga siguro. Mag-aakot yan. Mag-aakot pa yan. Ay, oh. Hakot pa yan siya ng pugad niya. Saan na ba? Pasok Yun. na. Saan na yun? Ay, doon sa ating... Ay, doon. Pasok, pasok. Ayun na.
Wala akong problema sa trapping. Pagdating ng ibon sa akin, walang problema sa trapping kasi nasanay ko yan. Kailangan talaga, practice mo yung ibon na sasanayin mo talaga sa trapping para hindi ka tatambayan. Huwag ka magpapalipad ng busog para mabilis mo papasok. Matapang yan. Panglaban mo ano yan. Tignan mo na may itsura niya kung gaano ka pogi yan. Tignan mo yung itsura niyan. Hindi nakakatuwa yan. Kala mo tumutuka siya, di ba? Nagpa-practice lang yan. Pero hindi tumutuka yan. Kaya lagi nandiyan yan sa pinto kasi inaantay niya ako. Pag binuksan ko yung lagayan. Yan. Oh. Yan ang kainan yan. Ganyan kalaki. Hindi ko makain yan doon. Kunwari lang sasama-sama yan doon. Pero dito ko makain yan. Kunyari tumutuka. Lalabas yan dyan. Busog na. Kasi dito kasi walang natatapon. Oo. Pasok lahat sa ano niya. Pasok lahat sa bibig niya. Bibig niya. Mamaya na kita papakainin. Naka lang muna. Yun, ganun nga bilis yung trapping niya, idol. Sa umaga, bibitawan ko yan sila sa umaga sa PSU. Pag uwi ko dito, nasa loob na lahat yan, walang ibon sa labas. Kasi hindi sila sanay na tumatambay sa ano. Oo, sa labas. Yun yung maganda sa ibon. At pagdating ng karera, yun yung maganda. Alam Pasok mo talaga, agad. pag bumaba yung ibon mo, diretso. Yung 11 feathers ko lang nag-iisang makulit yan eh. Oo. Yung second lap, hindi kang pa mak-cut off yun. Ito dun yung sticker ni idol, oh. Yun. Madami-dami na palang sticker na idol, oh. Yan pala, idol, kasi ito yung mga sticker ko, idol na to. Ito yung ano, sa San Vicente. Oo. Yung nag-race kami ng San Vicente, yan yun. Pero yung nag-unti-unti yan sila, idol, o ilan lang yan, oh. Hanggang sa dumami. Oo. Di mo lang dumami. Siyam yan, ang panlaro ko dyan. Kita mo, ilang sticker lang yan. Ito naman yung turn overall at saka port overall. Itong sticker na to, ay natanggal na yung iba eh. Ito yung nag-third overall natin at saka port overall. Yung dalawa na to. Yan pala yung mga sinasalihan nating race dito kasi Krinas ko to sa ano, ito yung balabak finisher ko, yung kapatid ng port overall. Ayan, 11 pesos yan, kabilaan. Nagbawas na ng isa. Onsi to, kaya tinawag ko na onsi to. Kasi 11 pesos yung kabilaan na yan. Oh. Kita mo, isang buwan siya bago din nakauwi. O, yung itsura ba ng pakpak na yan, nalatabang hindi ba? Kaya ngayon, binibreed ko na lang siya ngayon. Pupurgayin ko to mamaya. Kasi medyo pumapayat na siya. Oh. Alam ko kasi ang ibon, pag oras na namamayat na, kailangan na ng purga yan. Bukas puro bulati yan. Ito naman yung pinares natin dyan. Siyempre, bagong ibon. Yan. Brown. Galing to kay Jasnery Morales. Oh. Kamukha na ito yung lolo niya. Yung lolo niya, doon nakikita ko rin sa bahay nila, getong itsura. Nag-produce to ng first overall, yung lolo nito, nag-produce ng first overall champion kay Jasnery Morales. Bali nanay nito yung ibon na yun. Yung nag-produce na yun, binalik siya sa tatay niya. Kaya, ito, pinapalaro sa akin ni Jasnery pero hindi ko na ilalaro. Keep na lang siya. Pang-breed lang. Pang-breed. Pinapatunayan na yung magulang. Oo, magulang. Oo. Bakit pati sa anak? Kailangan gusto mo ipapatunayan. Hindi na, breed na lang natin yan. Para sa akin. Ito na. Kasi, may napatunayan na. saka yung katawan nito, apple body talaga to. Yung laki ng katawan nito, pag nahawakan mo, nung hindi pa naglulugon, solid talaga. Ito ang aking fourth overall champion. Si Jason, kung tawagin ko. Mapapanood nyo sa vlog ko yan, mga kapakpak. Ayan. Ang pangit lang na itsura niya kasi lugon. Pero pag oras na buo pang balahibo nito, napakaganda po nitong ibon na to, sobra. Kita nyo yung white light niya, alternate, napakaganda. Titignan. Naglugon na ho, pero nakasalang pa rin. Oh my God! Wow! Hindi ba ako sa ibon na to? Totoo lang. Kasi nung bago ibigay sa akin ni Jason Francisco to, ni-race niya to eh. Yung balabak. Oo. Umuwi to sa kanya, gupit na yung pakpak. Nakagupit na yung mga pakpak. Sinend niya sa akin. Ginupit yung mga pakpak. Umuwi sa kanya, tinanggalan ng ring. Yung ring. Itong ring na to, nilaro ko siya ng karera, kinabit ko lang yung ring na yan.
Ah, Pero hindi halata, di ba? Nakinabitan lang siya ng ring kasi may inner ring. Inner ring. Pero yung inner ring na yung putol din yan. Dinugtong ko lang, kinabit ko lang. Para may laro ko siya ng kareha at matesting. Pero goods kasi umuwi rin sa dulo. Kahit mabagal, uwi siya sa dulo. Ngayon, krinos ko siya sa mabilis na ibon. fourth overall champion. Ako sa Speedbird. Ito, itlog na naman to, sigurado. Pero ewan ko lang kung may similya itlog nito kasi ganun na rin itsura ng asawa. Krinos ko siya sa mabilis na ibon. Itong ibon na to ay sa pagkakaalam ko is Joston ex Goke ni Tol Bongoy Eldwin Cantiller. Ayan. Bali yung mga kapatid nga nito is naglalak winner, nagpupuling winner sa kanya. Mabibilis talaga tong mga ibon na to. Ngayon, siyempre, dahil yung mga lolo't lola nito, yung magulang niya, yung nanay tatay, may nakapanahin sa kanila. Binigay ko sa akin, sabi niya sa akin, pinakita niya sa akin, yung mga lolo't lola nito, yung tatay namin, talagang nasa top 10 overall. Kaya, hindi na ikakarera ko siya. Tayo ng mga ibon na galing sa mga malalakas na kayo. Oo. Para ba natin tayo mababot sila na pumuraot na yan. Yung mga pinuraot natin, kailangan natin. Oo. Napakapahit lang hong ibon. Pero yung mga kapatid ho niyan, mag-aaral nito sa Lopital Buhay, talagang magalap nito. May napatunayan. Kaya talaga. Yung natin sa yan. Yan yung mga bago natin parating na lahi para makasabay tayo. Tingnan natin. Sa susunod na karera, pag yung mga anak na nila meron tayo, titignan natin ngayon. Kaya na natin sumunod sa mga malalakas talaga. Bali ito, hindi nila inakain ito eh. So, pasensya na kayo sa mga kumakain. Pasensya na kayo sa mga dumiling ibon. Ito yung tatay ng fourth overall champion natin. Kapal. Nagulat ako bakit naglabas ng ganitong kulay pagdating sa third class. Ganito kalaki ang ilong, ganyang kahaba ang tuka, ganito ang kulay. Kulay. Yan ang kulay na nilabas ng third class. Kaya bali ito, nakapangmangsi na rin to. Ilalaro ko nga pala to sa mangsi race. Pero bago ang lahat, siyempre, kukuhanan ko muna siya ng lahi. Lahi. Kasi alam ko naman na umibig siya. Mag-finisher man siya or makakuha man siya ng parangalan. Pinaitlog ko lang yan, nung umitlog kasi tayo yung isang line sa Jason. Ito naman yung ibon na binigay sa atin ni Harris dito. Ang hari ng North. Kung kilala nyo si Harris 5, ang hari ng North. Ito naman yung binigay niya sa aking ibon. Na sabi niya, syempre, ang ganda ng ibon na to. Ang mga magulang nga po pala nito ay talagang ilang beses nag first overall pala sa Tawid Dagat dito sa North. Kaya tinawag na hari ng North yung may-ari nito kasi wala talagang nakatalo sa kanya sa ranking pagdating sa karera sa North. Siya lang talaga, si Hari 5. Kaya tinawag na hari ng North yan. Gaano kaganda yung ibon na binigay niya. Maliit lang, hen.
Pero Maliit lang yung size. napakaganda. Itlog na kasi to. Pasensya na kayo, malikot. Ayan. Medium size lang. Pero yung mata ng champion yan. R5 line. Ilalaro ko sana to, pero joke lang. Hindi natin ilalaro yan. Breed lang natin yan. Ito yung kapatid ng Milky natin doon na binigay sa atin ni Jasnery Morales. Bali yung kapatid nito is nasuksukan pa natin ng pangmangsi. Kung makikita mo doon yung Milky. Yun. Titesting ko yun, pero baka i-breed ko na lang rin. Pero mas maganda masubukan ko muna. Pero di ko na dapat subukan kasi yung mga kapatid nitong mga ibon na to is nag-first overall champion. Nagbibigay rin ng mga winner. Yung mga kapatid nitong mga nagwi-winner din. Ayan, tignan nyo yung mga itsura, mga kapakpak. Pulang-pulang mata. Bali, pati ang katawan nito, talagang apple body. Makikita nyo, laking ibon nito, grabe. Ayan o, mga pakpak nyo. Breeder ko lang to, mga kapakpak. Hindi natin ilalaro to or ano pa man. Wala tayong sasayangin dito, talagang kukuhaan lang natin ng anak. Tsaka yun yung mga anak nila, ang paparamihin natin, lalaro natin. Sila na lang, bandang uli dito magbubungguan sa mga alap ko, tsaka breeder ko.